majority of men are low value, mga average being na may mga TikTok brains, rotting with lust and instant gratification. Pinagpalitan kanilang mga potential para sa short-term pleasures. Nakakaawa, and it's only a matter of time before you regret it all. Pero kung isa ka sa mga naghahangad na mapabilang sa top 1% of men, nasa tamang channel ka. Are you tired of being average? Do you wanna take your life to the next level? Well, sa video na ito, tutulungan kita kung paano iyon gawin. Ituturo ko ang 5 foundation sa pagiging high value man. You see, in building yourself, kailangan mo ng mga pundasyon na makakatulong patibayin ang iyong self-improvement journey. Like and subscribe if you ever find this content interesting. Number 1, introspective. In order to become a high value man, kailangan mong matutunan maging introspective. Ibig sabihin, you need to learn how to examine your own thoughts and feelings. Analyze yourself. Yung mga mabababang uri ng lalaki, hindi ito maiintindihan dahil sila mismo walang self-reflection sa sarili. Mga hangal, tandaan ninyo itong lahat. There is no self-improvement without self-reflection. Hindi mo maayos ang isang bagay kung hindi mo alam kung nasaan ang sira nito. Magiging basura lang yung self-improvement journey mo if you can't analyze yourself. Kailangan mong maunawaan kung paano ka mag-react sa mga bagay-bagay. Understand your emotional and rational responses. I advise na maglaan ka ng kahit konting oras kada araw para mag-self-reflect. Journaling your thoughts would be better. Low-value men won't understand what I am saying. Makinig kang mabuti. Ang self-improvement ay hindi lang basta pagbabasa ng libro, pakikinig ng mga podcast o panunood sa YouTube. Ito ay pagtuklas sa kung sino ka at ano ang gusto mo maging. It's about recognizing your strengths and weaknesses and doing something to grow and improve. Number 2, sexual discipline. Bilang isang high value man, napakahalaga ng pagkakaroon ng sexual discipline. Why? Ang lalaking alipin ng libog ay mas mababa pa sa isang aso dahil ang aso lumalandi lang yan kapag oras na ng kanilang pagpaparami. Ngunit ang taong alipin ng libog, walang ibang nasa isip kundi tahong na kahit hampok ay papatusin. Lubos na nakakaawa ang ganitong nilalang ni hindi siya nararapat na tawaging lalaki dahil isa lang siyang kahihiyan. If a man can control his sexual desires, he is incapable of controlling the most basic human impulse. Mas mababa ka pa sa isang hayop. Paano ka pa magiging high value man? In order to become a high value man, you need to have sexual discipline. Why? Dahil sa mga babae, you see, one of the greatest weaknesses in men is the inability to control sexual energy. At kung ang isang babae ay aware dito, pwede niya itong gamitin laban sa iyo. At kung napapasunod ka niya sa gusto niya, gamit lang ang hita o dibdib niya, tingin mo matatawag kang high value man? No. Isa ka lang nilalang na sunod-sunuran sa libog. A horny man can lose everything. Success requires discipline. Iyan ang katotohanan. Control your urges before it controls you. Sa ibang mga Pilipino channel, lalasunin ka ng mga content na patungkol sa kung paano makakatikim ng tahong. Those channel will make you become a creep. Katagalan, magiging halipin ka ng libog at lalayuan ka ng mga babae. If you want to become a high value man, stop feeding your mind with garbage. Number 3, self-discipline. Magkaiba ang self-discipline at sexual discipline.
ngunit parehong napakahalaga. Sexual discipline will make you become a rational thinking man, while self-discipline will become your foundation of success. Why? Motivation is garbage dahil nakabase lang ito sa emosyon ng tao. Minsan motivated ka, minsan hindi. Hindi pwedeng ganito. Self-discipline is different. In order to become a high-value man, you need to have self-discipline. Hindi ka pwedeng umasa sa motivation. Hindi pwedeng emosyon mo ang magdidikta ng iyong gagawin dahil walang mangyayari sa iyo. Self-discipline is the ability to do what needs to be done regardless of how you feel. Gusto mo man itong gawin o hindi, kailangan mong gawin. That's what self-discipline means. Listen. My mission is to help Filipino men level up themselves at naniniwala ako sa inyong mga potentials. Pero tandaan nyo ito, without discipline, potentials are useless. You cannot become a high-value man. Magiging kasapi ka lang ng community of mediocres. Number 4, emotional quotient. Humans are emotional beings. Kung hindi mo napapansin, 99% of what we do is based on our emotions. Getting a new cell phone, going on a vacation, watching movies, or buying foods. Lahat ng yan ay mga kilos na base sa emosyon. Kaya nga kumukuha ang mga kumpanya ng mga psychology graduates para isama sa kanilang marketing team dahil alam nila kung paano kumikilos ang tao ng base sa emosyon nito. Most people are living just to find emotions. Low value men don't have any idea about what I have just said. Masyado silang mababa mag-isip para maunawaan ito. A high value man possesses great emotional intelligence. May kakayahan silang gamitin ito sa kanilang advantage. Halimbawa, kung siya ay galit, imbes na sirain siya ng emosyon na ito, pwede niya itong gamitin para magbuhat ng mas mabigat sa gym. You see, emotional intelligence is power, and the man who can control his own emotions is powerful. Pero ang lalaking kayang impluwensyahan at kontrolin ang emosyon ng ibang tao, he is a high value man. Master your emotional intelligence if you want to become a high value man. Number 5, ambitions. Ambition is what keeps a man high value. Ito ang huling bundasyon. Kung wala kang ambisyon sa buhay, kabilang ka lang sa mediocrity of men. Mga walang ambisyong umangat at umasenso. Low value men don't know the value of ambition. Akala ng marami, ang pagiging ambisyoso ay isang negative trait. They will tell you that it's bad to become ambitious. Ngunit ang totoo, isa lang itong manipulative tactic o mas kilala bilang grab mentality. Ayaw nila na umaangat ka, kaya't lalasunin ka nila ng mentalidad na masama ang maghangad ng mataas. At kung magpapapekto ka sa kanila, they will have power over you. At itatali nila ang mga pakpak mo by poisoning your mind. A high value man has high ambitions. He refuses to live average at ang kanyang mga ambisyon ang nagpapanatili ng kanyang pagiging high value. You see, a man without ambition is like a bird without wings. Paano ka matatawag na high value man if you're living a low value life? Walang ambisyon, walang plano at walang purpose. Tandaan niyo ito at unawain. Ambition is high value man's purpose. Umunawa ang may pandinig. Hanggang sa muli, tapat kong kaawal.